Good morning, ma'am. Good morning, everyone. This is my report, The Virgin by Tirima Pulutan Tobera. So, Miss Mijares, born in December 16, 1925, died in August 19, 2011. She is a Filipino writer, essayist, and journalist. Born in Hulusulu, graduated from Few Girls High School in 1944. Then she transferred to Arellano University. So this is the characters of the story of the Virgin. So Miss Mijares, 34 years old woman who is still virgin and beautiful daughter, and she had never committed in any relationship. So the next is the carpenter. He applied the agency where Miss Mijares worked, and he was the one who fulfilled Miss Mijares' desire. And the last is the Ato, Miss Mijares' foreman. So this is the plot of the story. It is just a normal day for Miss Mijares, a 34 years old woman who works at job placement agency. And thoughts filled her mind and realized to her that disappointment that love and marriage have eluded to her. So, nanaunaan ni Miss Mijares nga ang love and pag marriage is labad dito sa kay nakita man siya niya sa yang igsuon na si Beatrice, which is yang manghod kung unsa kalisod ang nay anak and nay asawa, samot kay kasado pa. And maski pili lang niya nga mag-alaga sa mama and magpaskwela sa iyang pagmangkon. And she had a love at first sight. I mean, later on, she had a love at first sight under carpenter. So this is the rising action of A man seeking for a job entered her office. She assigned the man to work at the food craft section and discussed with him his schedule of work and salary. And one day, Miss Mijares talked to Ato and the foreman about the salary of the man and found out that he was only receiving 3 pesos. So this is the climax. The carpenter was absent for a week. Then they met again, and the carpenter spoke to Miss Mijares why he is absent at the past few days. So ano nga time is may absent ang carpenter because ang yang anak is namatay manggod, and kanang ilubong na yung anak wala naka-absent siya pila ka days. Then the carpenter confessed that he has a child but he's not married. So ano nga time is kay ming confess na siya ni Miss Mijares nga na si anak but dili siya kasado. And then Miss Mijares got mad because he lied to her and to them because their lives are her business. So ani nga time is mas mingsamot ang problema ni Miss Mijares no, kay samot kinibawan niya nga ang carpenter is na anak. So mas murag nagarambol na yung problema. Then next, the following action. She took a jeep on her way to go home, but the carpenter jumped in after her. Then the jeepney driver stopped the vehicle and told the passengers that they had to get down because it is how far the jeepney is going. Then Miss Mijares stopped down and the carpenter followed. So ano nga time no is wala nakabalo si Miss Mijares nga gisundan siya sa carpenter. Then this is the denouement. The two find themselves stranded on an unknown street in the rain. Then Miss Mijares allows herself to be led by her feelings for the carpenter in response to his invitation. Then, so this is the symbolism of the story. Paper with and dove, which is Miss Mijares hoping for love, and first jeepney trip, which is the emotional response to falling in love. So before I end the report, I want you to watch the briefly story of the Virgin. So sa bawat ikot ng mundo, tumatakbo ang oras papalapit sa katapusan ng ating istorya. Ikaw, ako, lahat tayo ay may naayong hangganan. Tatapwat, bakit tila sa bawat patak ng segundo,
lulong tayo sa sistema ng mundo na unti-unti tayong pinapatay sa hirap, mga responsibilidad sa trabaho at sa pamilya. Hanggat humihinga pa, kailangan nating kumayod para sa iba. Ngunit, paano naman ako? Kailan ba ako magiging masaya? Pearl, halika. Upo ka muna dito. Ako na mga place mo. Meron ka lang muna dyan, ha? Beatrice! Oh. Hindi ba rin kayo nagkakaayos? Ano ibig mo sabihin? Kayo na asawa mo. Hindi ako babalik sa lalaki niya. Beatrice naman. 3 buwan. 3 buwan na kayong naninirahan sa bahay ko. Para saan? Para sa maliit na di pagkakaunawaan? Ha? Maliit? Yung pangabit niya. Maliit na bagay ba yun? 1 year, ate. 1 year. 1 year ko din tiniis. Yung pangaliwa niya. Tiniis ko yun dahil sa anak ko, si Pearl. Ang problema kasi sa'yo, wala kang karanasan. Oo. Inaamin ko. Sa 34 kong pananatili dito sa mundong to, wala akong karanasan sa pag-ibig. Sa trabaho kong to, marami na akong nakapanayam ng mga kapuspalad. Naghahangad na pati sila'y maambunan ng trabaho para maibsan man lang ang kalam ng kanilang mga sikmura. At dahil din sa trabahong to, una ko siyang nakilala. Ma'am, magandang araw po sa inyo. Thank you na i-immerse yung may... Mag-apply po sana ako ng trabaho. I-recommend po to ng kaibigan ko. Nakapasok po siya sa trabaho sa pier nang dahil po sa inyo. Kaya, Karpintero po ako. Namuwag lang yung dati kong team. Kaya, eto. ilalagay kita sa construction site bilang laborer. Subalit 3 araw sa isang linggo, 300 hanggang 400 pesos ang iyong magiging sahod. At saka depende na rin sa magiging resulta ng iyong trabaho. Ano sa tingin mo? Malaking bagay na po yan, ma'am. Maraming salamat po. Magkakapagsimula ka ng bukas. Sino yung amoy GV? Nagkala yarn? Amoy kala, amoy good vibes. Makalipas ang ilang araw ay abala kami sa kanya-kanya naming trabaho, kaya wari na maglit na rin sandali sa aking isipan ang una naming pagkikita. Martes, Huwebes at Linggo. Yan ang mga araw na schedule niya sa trabaho. At ako naman, kung alas sa opisina, Ma'am. Napadalo ko kayo? ay madalas na sa construction site para kausapin ang foreman. Yes, ma'am. May kilala ka ba dito? Huh? Wala. Wala akong kilala dito. Gagawin ko po anong makakaya ko. Ibalik mo na ako doon. Sige, ato. Trabaho lang ang lahat ng iyon. Pero kung tutuusin, Mr. Reyes, anong ginagawa mo dyan? Nakasabit? Hindi naman sa ganon, pero salamat pinagtanggol mo ako. Nararapat lang yun, no? Ginawa ko yun para sa lahat, hindi lang para sa'yo.
Di ko lubos akalain na kaya ko makipagtawaran ng sweldo para sa ibang tao, lalong-lalo na para sa kanya. Pagkatapos ng araw na yun, ay bigla siyang nawala. Bigla na lang siyang hindi mahagilap ng kahit na sino sa trabaho. Ginawa ko ang lahat para makontak siya, partly dahil yun ang trabaho ko. Pero may malaking parte rin sa akin nag-aalala para sa kanya. Dahil baka may nangyaring di maganda. Nananabik na makita siya ulit kahit na sa 3 araw sa 1 linggo man lang. Pero wala. Halos 1 linggo na ang nagdaan. Ni anino niya hindi namin mahagilap. Habang nadadagdagan ang araw ng pagliban niya sa trabaho, nadadagdagan din ng pag-aakala kung kailan may hindi na kami muling magkikita. Isang araw. Magandang po, Miss Mihares. Kita kita. Pasensya na po. Kita ang sinsiro sa kanyang mga mata. Ngunit, Pasensya na po talaga, ma'am. Hindi na maulit. Sadyang emergency lang po kasi. Ibig kasi ng anak ko. Ano? May anak ka na? Paano? Saan ka na ba? parang bomba ang pasabog na hatid niya. Hindi kami kasal ng isa ina ng bata. Mr. Reyes, mahalaga ang impormasyon niyan. Sana sinabi mo yan sa amin sa una pa lang. Sa sandaling yun, di lang ang sistema ng trabaho ang nagiba. Sige, okay lang. Maunat ako sa'yo ha. Kailangan ko din kasi umalis. Kundi, tinig din ang unti-unting pagwasak ng namumuong pag-asa sa puso ko. Pasensya na kung nakala mo nagsinungaling ako. Bago ka mag-ina. Dito talaga sinasadya ng Panginoon. Oo, tinabol kita upang magpaliwanag ang side ko. Pasensya na talaga. At that exact moment, alam kong may malaking agwat na nakapagitan sa amin at unti-unti namin itong tinatawid. Oo, inaamin kong ni minsan ay di bumagal ang tibok ng puso ko at alam kong ganoon din siya sa akin. Kung kaya't sa nakakaligaw na kadiliman ay hahayaan ko muna ang aking sarili at aksyon man ito o tunay na pag-ibig.